nakaka-proud lang din talaga kasi si Duyon, meron silang isang message pa si teacher na talagang naiyak ako ng pagkabasa ko kasi hindi yun dahil sa gala namin na grabe yung nagulat ako talaga na sa likod may mga nakatayong estudyante. Ay ka lang, pabayang ina. Mas makatipid kami pag sasakay kami ng bus. 준비 시작. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열둘, 열셋, 열넷, 열다, 열여, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물여, 스물이고, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른다섯, 서른여, 서른일곱, 서른여덟, 서른아홉, 마흔, 만하나, 만둘, 만세, 만네, 만다, 만이고, 만여덟, 만아홉, 오하나, 오둘, 오세, 오네, 오따, 오녀, 오리고, 오여덟, 오아홉, 육둘, 육세, 육네. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다, 열여, 열이고, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물다섯, 스물여섯, 스물이고, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른다, 서른여, 서른이고, 서른여, 서른아홉, 마흔, 만하나, 만둘, 만세, 만네, 만따, 만여, 만아홉, 오하나, 오둘, 오세, 오네, 오따, 오녀, 오리고, 오여덟, 오아홉, 육하나, 육둘, 육세, 육네, 육다, 육여, 육이고, 육여덟, 육아홉, 칠, 칠이고, 칠여덟, 칠여, 팔둘, 팔셋, 팔넷, 팔다, 팔여, 구, 굿다, 굿여, 굿이고, 굿여덟, 구아홉, 백 하나, 백. 오! 몇 개 했어? 101. 아이고 잘했어. 자 하이파이브. 아, 선생님한테 보내줄래? 응? 선생님. 볶음밥이야. 오늘 아침은 볶음밥. One eternity later. Si Ayon. Wala naman pa kaming lakad. Ang gusto, after mag-toothbrush, ang gusto magsuot ng panglakad. Saan day ka maadto? Yung ate niya, nagpakulot, pinakulot namin yung dulo. Ulan pala, oh. Puntahan natin si Nayon sa baba kasi doon lang siya nagpakulot, oh. Tapos, nalagyan na ng, ano ba? Ayan. Ayun. Naliligo ata si Aman. Hi, say hi. Ayan. Ang cute naman. Ayan, pinakulot yung dito sa dulo, oh. Yes, oh. Yo. Leche. To. Krumput, yes. Kechamuli. Mga tekbet palang nagdating. Natin pala. Taray. Mating na yung payong ni Ayon. Tama ba? Medyo malaki lang po kay Ayon. Ayun na! Ah! So, ayun na! Wow! Let it go! Oh, kinsa na? Ayan. Kasi, pag may payong atin na kinukuha, pero hindi naman yan magagamit pa talaga. Bugol-bugol ng book. Mga nakakulot. Tapos, nakagupit, bagong gupit. We. Yan, McDo kami today. 2,000 years later. Una kaming lalabas. Di pwede kasi magsabay. Magtataksi ra kami. 오빠! Ay, urus.
자, 어이. 바이바이. 아, 너 이따가 따라해. 그 불간다 해놔놓고 좀 봐라. 우리 예. 카푸. 아이라 여기 한번 서봐. 도윤이는 친구 있어. 너그 도윤아? 만났어? 무비나. 모비나 여기 있어 뭐야? 남자? 아, 오펠이었어. 남자? 여자? Merong chicken skin, manok. 아, 우리 붙여. Ah, 괜찮아 여기 있어. Ayan. Sa gilid-gilid naman yung mga beer. 나중에 아윤이가 빨리 일어날 걸. Mm. So, pangatlo na namin yan. Walang soju, uy. 치킨에서 받았어? 치킨 치킨에서 받았어? 뭐 샀어요? 아, 이거 뭐예요? 이거 뭐야? 아, 나연아 봐. Yung pang last namin, pang limang last na yan. A few moments later. Uwian na. Pack up na. Pack up. Uwian na. 그래, 순들아. 아이고, 잘했어. 오. 자. Sasakay kami ng bus. Mas makatipid kami pag sasakay kami ng bus. Para ma-experience naman ng mga batang tong mag-bus-bus. Hindi lang laging nakasakay sa papan or taxi. i-flex ko pala yung bigay ni Madam Mia. Thank you so much. O, diba? Gamit na gamit. Magaan lang kasi yan. So, ayan. Pauwi na kami. Super tipid sa taxi. Ang sarap kumain ng ice cream. Hindi kami makakain kasi nandyan si Ayon. Ande, ade 지금 자야 돼. 자. 자, 나인아 어디가? 아인이랑 집에. Lalalala. Ayan, bahay na kami finally. Lo.
Ayan, kung nakita niyo yung video, gumala kami dito lang yan sa Daegu. Kasi every summer, merong Pachi Mek dito sa Daegu every summer. Ilang days lang yan. And hindi pa yan na-experience ng mga bata. Pero, yung mga friends ko, yayaya na sila nung nakaraan pa. Pero ako wala pang sagot. Kasi nga, si Ayon, di ba, may lagnat. Yung lalamunan ba? Yung time na yan, gumala na kami kasi pagkagabi niyan, wala na siyang lagnat. And mild na lang din yung sipon. Para naman ma-experience ng mga bata kasi last day niyan, Sunday. So pagkagabi, doon na lang kami. Pinakain ko muna yung mga bata para sure kasi hindi namin alam kung makakakain kami doon kasi sa dami ng tao, makakaupo kami sa dami ng tao. Kaya yung mga bata, pinakain ka na muna para at least hindi ka na worry na yung mga bata walang makain kami, okay lang eh. Masarap yung feeling, may magkanta-kanta dyan, yung vibes, ganun. Anyway, gusto ko lang din, para last ko nang talking about sa and nakaka-proud lang din talaga kasi si Duyon, meron silang exam, basta kahit ako hindi ko maintindihan yung exam nila. Wala yan silang assignment. Dito sa ewan ko lang, basta sa school nila Duyon, walang assignment. Walang binibigay na assignment. Ganon din sa ibang school na mga elementary pa. Walang mga assignment. Wala yan silang assignment. Tapos hanggang 12 or 1:30, 12:40 to or 1:30 yung lang pasok nila doon. May exam daw sila. Sabi ko, kaya mo ba yung exam? Madali lang ba? Siya feeling niya, madali lang din naman daw. Tapos feeling niya, magiging perfect daw siya. Tapos ayun na, tinanong namin kinabukasan, Duyon, kumusta yung exam nyo na siya, perfect daw siya. Pero, syempre, hindi kasi binibigay ng teacher nila yung papel. May exam lang yung sila sa math dati, na isang beses lang talaga sa amin binigay yung papel. Tapos, nakita namin yung mali. Dalawa ata yung mali ni Duyon. Pero, alam niyo, bakit yun mali? Mali yung pagkasulat, ganon. So, dapat maging, talaga siya, wag magmadali, pero alam niya yung sagot. Mali lang yung pagkasulat, yung parang, ganito kasi yan, Pero, kaming lahat na nagbabasa, parang ang hirap naman intindihin ito, kasi hindi lang yun, 5 plus 5, yung ganun, hindi siya. Meron kang iintindihin talaga na sentence, or yung instruction, ganun. Na kahit yung asawa ko, Korean na yan, pagtingin pa lang, hindi ko man maintindihan. Anong sagot nito do yun? Nung nilecturean na ni Doyon yung papa niya, I see, ganito pala. O, diba? So, balik tayo sa last exam nila. Hindi naman last exam, yung latest na exam nila. So, kinonfirm ko yung teacher kahit nakakahiya. Sabi ko kay teacher, nag-message ako, tapos yung asawa ko din pinano ko. Ayan, ipapost ko yung conversation dyan, no? Si Duyon kasi matalino talaga yan siya. Ako, observant ako sa tatlong bata. Matalino sila in kanya-kanyang ways. Si Duyon talaga, yung pagkamatalino niya, madali siyang makakatch up ng ituturo. Kinonfirm ng teacher, perfect daw si Duyon, ganyan, ganyan. So, may mga message pa si teacher na talagang naiyak ako ng pagkabasa ko kasi yung last na message kasi idaigun daw si Duyon, i-praise siya ba, i-praise kay nag-aaral ng mabuti, tapos yung sa meron kasi silang parang activity Monday and Friday, di ba, parang naka-uniform sila,
yan, activity nila, yung sports, yan, yung ka-message ko yung teacher na yan, meron silang ginawa na si Duyon, parang ganyan, tsuk, ilabay. Siya yung may pinaka maano, pak! Yung ganun, siya yung may pinaka. And, dalawa daw yung sila sabi ni Duyon. Isa naman, medyo ano talaga yung katawan. Pero, syempre, yun, praise nga daw si Duyon. Tapos yun, i-praise din daw namin si Duyon. And, nakakatuwa lang kasi, ganun yung anak ko. And, naiyak talaga din ako kasi parang, diba, nag-share lang ako ng pangyayari na late si Duyon. Mga 4 na beses ba yun? Pero yung late na yun, hindi yun na late na ayokong pumasok, ganon. Gising yan siya. 7:20, 7:30, or 7, ayan yung gising ni Duyon. And then, while eating, kasi bago ko yan sila pa ipapasok, kumakain. Nagre-ready talaga ng breakfast. Masakit pa yung ulo. Makikita mo naman sa mukha niya, hindi yan mag-acting-acting. Masakit talaga yung ulo niya. Sabi namin na mag-rest lang muna, and ayun, i-message si teacher. Nung una kasi naiintindihan ni teacher kasi nung nakaraan din na not feeling well si Duyon, pero hindi siya late nun. Siguro nag-a-adjust pa daw yung katawan ni Duyon, ganon. And then nung una pa naman din, okay pa yun. Kasi di ba yung pasukan nila March, and sabi ko nga, nangyari to last month. Magto 2 months na nga yun. So, parang in between siya ng May and June nangyari. So, nung March, April, okay pa. And gala pa kami, di ba? Ang nangyari lang kasi, di ba nag-soccer si Duyon? And then, na-enjoy lang muna niya, ganon. Hanggang sa, gusto niya kasi mag-yulshimi. Yung parang gusto niya na, eager siya ba na, kailangan mas galingan ko pa. So, kumbaga, nag-exert siya ng effort sa exercise para mas yung energy na mas so yun, hindi yun dahil sa gala namin na grabe yung magsabi, inuna yung gala. Tapos may doon talaga ako ano yung nakalimutan ko na tuloy yung term na may nagsabi na, pabayang ina, auntie, sa badyod, may anak ka ba? Kaya kung may anak ka, sige, turuan mo nga ako kung ano yung klaseng parenting meron ka. And i-compare mo pa ako sa ibang yung taong yun, iba yung buhay nila. Iba yung parenting nila. Ganyan yung parenting nila. Malalaki na anak nun. Sa akin, maliliit yung mga anak ko. Ito yung parenting namin ng asawa ko. And sabi ko nga sa inyo, ginawan agad namin yun ng paraan. May nagsabi kung hindi pa kayo sinita, hindi nyo gagawa ng paraan yan. Bago pa kami sinita, syempre, yung asawa ko Koreano. So, sinasabi niya yun, pag laging ganyan, pwede na yan kasi elementary na yan. Alam din namin yung ganon. Kaso lang, may times talaga, alam nga naman, papasukin naman namin yung anak namin na masakit yung ulo. Diba? Pag maano yan doon, di kami pa yung umuni, alam mo namang masakit ang ulo, pinapasok mo pa. And doon lang talaga ako na kasi alam namin naman talaga kung bakit ganun yung nangyayari kay Duyon. Kasi nga, nag-exert siya ng effort sa exercise na which is hindi pa kaya ng katawan niya, yung mga ganyang bagay. Doon lang ako diba sabi ni teacher, na daw sa malaking hospital, ipa-check pag may time. Na-late siya kasi, nag-jumping rope ba naman yan sila sa taekwondo, na gusto kasi si Duyon competitive yan. Ang galing na ngayon mag-jumping rope. Di pagka kinaumagahan, pagod talaga siya. And syempre gusto pang matulog, kaya masakit yung ulo. Kaya sinabi ko kay teacher, medyo late si Duyon ngayon kasi nag-jumping rope. Since parang na kami ni teacher, so mas nag-exert kami ng effort. Doon na namin siya pinatimbang na ano ba Duyon? Itong taekwondo, itong adong center, kailangan may ka dyan, ialis. Kasi hindi pwede na ngayon gusto mo soccer. Tapos, syempre, gusto mong gumala. At tapos yung gala namin, reward yan sa mga bata. Kasi ang hirap dito, lalo na ngayon sa elementary. Buti nga si Duyon, hindi siya yung nadi-discourage na, na ayoko nang pumasok kasi yung teacher nila nakakatakot. Kahit ako kung iisipin ko, kaya pala, may crush yan si Duyon, kaya pala sabi nung mama niyan,
parang ano ni Doyon sa teacher. Ko okay naman, so okay naman kasi yung anak daw niya natatakot. Doon ko lang na-realize bakit natatakot kasi yung last na nasita ako before that, nagulat ako talaga na sa likod may mga nakatayong estudyante. So, ba't yan sila nakatayo? Sa 5, 2 babae at 3 lalaki. Tapos, umuwi na si Doyon, tinanong ko si Doyon, ba't nakatayo yun? Mga hindi nakasagot, ganon. Tapos, mali ang sagot. Tapos, may mga hindi nakikinig, ganon. Iba-iba yung reason. Tinanong ko si Doyon, ikaw, isang beses ba nakatayo ka dyan? Sabi ni Doyon, hindi lang isang beses, 2 beses. Pero, syempre, hindi mo pwedeng pagalitan. Iba yung para at least magsabi yan lagi, everyday magsasabi, ngayon everyday magsasabi, ngayon hindi ako nakatayo, ganon. Bakit nakatayo ka? Yung una daw rason, hindi siya nakasagot. Kasi si Doyon, takot yan ba? Baka mali. Kasi kung mali, tayo ka lang din doon. Tapos yung una daw, yung pangalawa naman, basta, ewan ko kung ano yung una dyan. Yung pangalawa, sabi ni teacher na, yung drawing, yung mga picture-picture, mamaya niya nang tignan pag after may recess time sila si Doyon naman, excited nga tingnan, di nakita ni teacher, hindi ka makaintindi tayo. Ganon. Talaga yung may nagsabi na pabayang ina, Diyos ko, ako pa ba pabayang ina? Hindi nga ako nagala-gala dati talaga kasi gusto ko nakafocus sa mga bata. Gala namin, hindi yan gala lang, family bonding yan. Yung mga anak ko gustong gumala din, ayaw nang lagi sa bahay. Ganon. So, maintindihan nyo sana yung ganon. And, yun nga, ginawa namin agad ng paraan. Yun yan, yung time management. Yung mga sinasabi nyo, yun, ginawa talaga namin yon. Kasi ayaw ni Doyon pa na ipugi, parang i-out yung pero yung plano namin, i-out na talaga namin yung sa center. Kasi sa taekwondo, it's either mag-taekwondo siya. Kasi yung soccer niya, weekend, diba? Patuloy siya sa taekwondo or iba pang syempre sa katawan niya. Kasi nga, gusto niyang mag-effort dyan sa soccer. Pangarap niya yung soccer. Sa ngayon na natin yan. Pero yun nga, kailangan namin ng time management na kapag nakita namin si Doyon na pagod, kurang Sabado, gagala na kami kasi gusto niyang gumala pa rin sa malapit lang. And mapansin yung mga nakaraan, minsan sa bahay na kami kumakain. Kasi pag sa restaurant kami kakain, matatagalan pa kung wala namang maghuhugas. Pero matagal kasi ibabiyahe pa, ganon. Maglalaro pa kung may palaruan doon. So at least kung dito sa bahay, okay na. And ano pa ba yung gusto kong sabihin? Yun lang, no? I-end na natin yung about dun sa okay naman si Doyon. Share lang ako kasi may mga ganyang pangyayari sa buhay natin na, may learnings, ganun, no? Hindi ko siya shinare para for the content lang, for the wala. Kasi, iba man tayo ng pananaw, pero wag yung sasabihin na inuna yung gala. Yung gala namin, hindi lang yan gala na banding yan namin at gusto yan ng mga bata. Reward nila yan sa sarili nila. Kasi, syempre, mga bata nandyan sa school lagi, mga kami yung, namin, banding naman namin, diba? At least mawala, lalo na si Doyon elementary, mawala naman sa isip niya yung, study. O pag Saturday, Sunday, at least ma-refresh naman yung niya. Anyway, thank you so much.